The most dangerous number in business is the number 1. Wala na talagang choice. Bumagsak yung mga business hanggang sa namasura na lang ako. So, may pambili ka ngayon ng customer. May pambili ka ng customer. Ayaw nyo bumili bibili ko ngayon. Sabi ko nga sa mga nagtatanong, kung singiling ko man siya ng 1 million na coaching, bawing-bawi na siya, mura ang 1 million na coaching. Dahil komportable ka, nawawala ngayon yung gigil mo. Tapos, papunta ka pa doon sa mga bisyo na masasama. Dahil may pera ka. Doon ako ngayon natuto magsugal. Doon ako naubos. Yung mga nag-i-illegal, hindi sila nalilig. Yo, what's up? It's me, Miko D, your millennial entrepreneur, at welcome sa another episode ng ating Negosyante Unfiltered, where we talk about real success, real talk, at syempre real stories ng mga negosyante na i-feature natin sa podcast episode na to. At huwag na natin masyadong paligoy-ligoy pa at pahabain pa dahil yung guest natin for today, sobra at pangmalakasan talaga. Marami kayong sigurado makukuhang value. Siya lang naman ay nagkaroon ng one-on-one coaching na worth 1 million pesos. Ang guest natin ngayon isa sa owner at OG ng clothing brand dito sa Pilipinas. Siya ang owner and creative director ng Manila Crimes. At ang pinakamalupit ito para sa mga mahilig mag-aral dyan, siya ang founder of the Hustler University. Ito yung Netflix of e-learning. So kung gusto mo matuto about branding, marketing, sales, closing at iba pa, ito ang taong kailangan mong kausapin. Huwag na natin pahabain pa. Brother Don Zamora. Thank you for investing your time. Thank you, Miko. Brother, welcome. Pleasure to be here. Yan. So marami tayong pag-uusapan ngayon mga viewers natin, lalo na kung ikaw ay interesado siguro sa marketing, no? And sa sales, branding. Pero hindi natin pahabain pa. Pero sino ba si Don Zamora pagdating sa negosyo o sa mundo ng pagnenegosyo? Ako nga pala si Don Zamora. Katulad nyo rin ako na gustong yumaman sa pagninegosyo. Kaya lang nung una, yung mga una kong business, talagang nag-fail talaga siya. Dahil wala naman ako masyadong alam. Sobrang confused ako kung ano yung gagawin ko. At kaya hindi ko alam, kaya ako yung nag-fail. Hindi mo alam kung ba't ka fail. Pero nagtayo ka pa rin ng negosyo. Nakapagtayo ako ng mga negosyo. Empleyado rin ako nung nag-uumpisa ako. Anong industry ka ng employee? Namasukan din ako sa paggawa ng ice cream. Tapos namasukan din ako sa Skyplex, MY Sun. Okay. So employee to, I mean corporate job to. Factory. Yung 8 to 5, no? Anong year to? Mga 2009, mga ganun. 2009. So medyo matagal-tagal na rin, no? Paano mo masasabi na yung shift mo from that mindset and that status na employment, ngayon, isa ka ng matagumpay na negosyante? Una, na mamasukan ako hanggang sa, parang nako-curious ako. Sabi ko, bakit kaya may mga mayayaman? Sabi ko, bakit hindi naman ako? Wala naman sigurong masama kung parang nangangarap ka din na kahit papaano medyo umasenso yung buhay. Sabi ko, dapat naman, no? Dapat naman talaga. 2 years na ako nagiging empleyado, marami na rin ako napasukan. Parang sabi ko, kailangan ko ng ibang atake naman. Nag-resign ako ngayon dito sa pagiging factory worker. Tapos nagtayo ako ng, yung una kong negosyo, yung clothing na muna. Sa printing naman to. Kumbaga nag-aaral ako namasukan ako sa printing, tapos yun ang una kong negosyo. Ito ba yung mga heat press, gano'n? Seal screen naman to. Screen. Mas madugo yan, yung seal screen. Seal screen. Nagtumatanggap ako ng mga print. So dito nagsisimula yung negosyante blood mo, no? Ito. Tapos nagbebenta rin ako ng mga sapatos, minamarkupan ko lang din. Kahit pagkain, minamarkupan ko, tapos binibenta ko. Kaya lang, sobra ako nag-struggle dahil hindi ko talaga alam kumbaga nagda-drive ka ngayon na hindi ka naman talaga marunong mag-drive. Napapaandar mo lang yung sasakyan pero delikado nagiging delikado. So ibig sabihin, nasimulan mo pero hindi mo alam anong direksyon. Basta tira lang ng tira. Which is, sa tingin ko, sa mga negosyante, normal yun no? Kasi syempre, pag simula mo, hindi mo naman talaga alam wala ka pang business plan, wala ka pang siguro strategy talaga. Gusto mo lang talaga strike anywhere and whatever sticks. Fast forward nung paano mo sabi, nakita ko na yung niche ko, nakita ko na, dito, napili ko na. Ano ang turning point mo? Nung nagdinegosyo ako, kumikita naman, masipag naman ako, kaya lang, hindi pa ako yung nagiging yung tao na yung para yung visualize mo na ikaw. Pero, para at least, kasi nauso na yung struggling, baka na-frustrate. Yung buhay mo noong employee ka, compared dito sa medyo nagsastruggle ka na negosyante,
which is better. Sabi ko nung una, akala ko para maging negosyante ka, magiging maalwan ang buhay mo. Mas mahirap pala talaga. Mas mahirap. Mas mahirap kasi wala kang kasiguraduhan Ba't mo tinuloy? Akala ko yun ang way ng pagyaman Okay. So nagnegosyo ako tapos sobrang lubog ako. Kasi dami nagsisimula pagka konti hirap lang, balik na lang sa... Ang problema, tinuloy mo. Tinuloy ko. Ang problema, nung mga panahon na yun, 15,000 yung bahay ko. A month. Okay. So, inaabutan ako ngayon ng bills bago ako ngayon kumita. So, napakabagal kong kumita. Okay. Inaabutan ako ng mga bills. Okay. So, talaga nag-struggle ako. Hanggang sa umabot na wala na talagang choice. Bumagsak yung mga business hanggang sa namasura na lang ako ngayon. Naglalakad-lakad ako dyan sa Gateway. Umpisahan ko sa Gateway, Alimol, SM Schumann, hanggang papuntang Pituason, papuntang White Plains. Naghahanap ako ngayon ng mga tin can. So, yung mga tin can ng Coke, so pinupulot ko yun, tapos pinapakilo ko. Tapos yun na, yung pambili ko ng minsan munggo, minsan 5 pisong biga, 5 pisong kanin, munggo. Just to get through the day, no? Para makaraos lang sa isang araw. Hanggang isang araw, nakakita ko ng babae dito sa White Plains na babae. Sabi ko, uy, si ate, ganda. Nakapit ako, sabi ko, miss, nakita ko, inaayos niya ngayon yung gulong nung sasakyan niya. Siguro na nasiraan. Sabi ko, miss, pwede ba kitang tulungan? Sabi niya, sige, tatulungan mo ako. Medyo umuulan-ulan. Inayos namin ngayon yung gulong ng sasakyan niya. Nung naayos namin, sabi niya, Don, punta tayo sa bahay para makabawi naman ako sa'yo. So, in-invite niya ako doon sa bahay niya. Tara, kape tayo, food trip tayo. Parang na-excite na yung mga viewer ba? Ano to? Kalma lang. Sige, tuloy. Punta kami doon sa bahay nila. Tapos pagpasok namin sa bahay nila, isa sa pinakamagandang bahay na nakita ko sa buong buhay ko. Sabi ko, ang ganda ng bahay ng babae na to. Tapos, pagpasok namin doon, kita ko yung painting, yung mga sabitan ng pangmayaman talaga. Pati yung mga upuan, lamesa, halos lahat pang mayaman, sobra ako nabilib. Tapos may isang wall, pagpasok mo kasi sa bahay niya, may isang wall na aagaw ng attention mo. Okay. Isang wall na yun na black, malaki, tapos parang merong mga texture, parang mga ugat ng halaman na nung una hindi ko pa naintindihan. Pero sabi ko, ang ganda naman ng wall na to. Black wall, tapos may mga texture na gold na parang mga ugat ng halaman. Hindi ko pa maintindihan, pero tinitingnan ko siya, sabi ko, ang ganda ng wall na to. Sabi ko, ang ganda ng bahay. Ang ganda rin ng babae. Kainan kami, tanong-tanong ako sa kanya kung ano yung negosyo niya, paano siya nagkaroon ng magandang bahay. Sa pagpapalit lang to ng gulong, ha? Oo. Grabe, no? Dahil nakabigay ka ng value na wala kang hinihingi kapalit, eh. Kumbaga, parang ito yung commercial, di ba yung nagbigay ng, di ba yung sa fita? Naalala mo yung nagbigay ka ng biskwit, binigyan ng kotse, kaya lang yun, kalahati. Ito, at least buong kalaunan nga, yun nga naisip ko na ang pagbebenta pala, pagbibigay lang ng value na walang hinihiling kapalit. Parang ganun na nangyari sa akin, eh. Wala akong hinihiling kapalit, tinulungan ko siya para makabawi siya. Inano niya ako, in-invite niya ako sa bahay. Tapos, nung nasa bahay na kami, tinatanong ko siya kasi ganda, sabi ko, ito yung gusto kong buhay. Yung buhay nitong babae na to, sabi ko, sobrang chill lang. Binanggit ko yung pangalan, sabi ko, Mia ang pangalan niya, Mia, anong business mo? Sabi niya sa akin, tara doon, ipakita ko sa'yo. Punta kami doon sa may isa siyang lugar na napakalaking warehouse, eh. May mga truck, may mga dahon ng langka. So talaga negosyante? Parang negosyante, dahon ng langka. Tapos yung dahon ng langka na yon, may mga drum na nilulubog ng mga tao niya. Parang 24/7 ang operation niya, eh. Grabe. Kahalos katabi lang ng bahay niya. Nilulubog niya ngayon yung mga langka. Dito yan sa Metro Manila? Dito lang yan. Dito sa may Quezon City. Pag angat niya ng langka, parang skeleton na siya. Ang naiiwan yung mga texture. Tapos, ang susunod na process, ilulubog niya naman ngayon sa may mga glitters na gold. Pag angat ng langka, may gold na siya. Yung pala yung gold na nakita ko na sobrang ganda. Sabi ko, ito pala yung Sabi ko, so ito yung nagpayaman sa'yo. Sabi niya, oo doon. Ay ko, paano nangyari? Saan mo binibenta yung mga dahon ng langka na yun? Eto, pinakita niya sa akin, nakapack, maganda yung mga packaging. Sabi ko, magkano ang isa niyan? 5 piso daw ang isang langka. Ay ko, ang dami, no? 5 piso ang isa niyan. Sabi ko, sino mga umu-order sa'yo? So volume siya magbenta? Sino umu-order sa'yo? Pinakita ngayon sa akin ng listahan. Ito doon yung umu-order sa akin. Sa Los Angeles, 5 milyon. Grabe, sa Miami, langka lang. Dahon lang so may ng langka. Pera sa langka. Saka sabi ko, anong ginagawa nila dyan? Ba't ino-order sa'yo? Nilalagay pala sa mga mamahaling hotel sa ibang bansa. Para dun sa mga wall. Tapos meron siyang pinakita sa akin na isang hotel na parang marbleized. Instead na marbleized, texturized nung langka na yun. Sobrang gandang wall talaga. Saka sabi niya sa akin, Don,
kailangan, kung gusto mo talaga yumaman, kailangan bayaran ka naman ngayon, hindi dahil sa ginawa mo. Kasi nung factory ako, binabayaran ka ngayon sa labor. Sa sa hard work mo, saka sa oras na pinapalit mo dun sa minimum wage. So sabi niya sa akin, para yumaman ka, kailangan bayaran ka naman ngayon, hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa pinagpalit mo yung oras mo, kundi bayaran ka ngayon sa kung ano yung alam mo. Katulad niya, binabayaran siya kung ano yung alam niya. Sabi ko, nung wala masyadong nakakaalam nung langka na yun. So, ibig sabihin, laki ng value ng knowledge na yun. Yung skill so, sabi niya sa akin doon, binabayaran ako sa creativity ko, sa kung ano yung alam ko. Hindi lang basta kung ano yung alam ko, kundi you must do it in a creative way. Bayaran ka naman ngayon sa kasi ang daming mga negosyo ngayon, pare-pares Pero, nagsa-stand out ang mga negosyo because of innovation Tama, So, yun ang tumatak sa akin. Ano ang magiging business ko na babayaran ako sa alam ko at sa creativity ko? Kaya sa ngayon, ang mga negosyo ko, parang halos kakaiba siya Talagang... kasi like to, e-learning of Netflix of e-learning. Talagang yung Hasler iba. University. Fast forward, paano nangyari? Anong nag-bridge doon? Sa kung nasan ka ngayon? Nagkahiwalay kami ng babae na yon, tapos atake na uli ako, tapos doon ko naintindihan na doon ako gumawa ng isang brand. Yun na ngayon, The Manila Crime. Okay. So, habang ginagawa ko yun, nasa learning mode na ako, nagdi-discover na ako sa internet. Internet naman yung pinakamabilis na... Ito yung t-shirt printing na to? Hindi na, yung brand ko na, yung The Manila Crimes na. Okay. Pinangalanan ko siyang The Manila Crimes. So yan ang brand mo? Brand ni Don Zamora, Manila Actually, napadaan lang ako sa The Manila Times. Okay. The Manila Times. Kaya yung logo ng The Manila Times, ginawa ko ngayon The Manila Times. So, naging pan pala siya doon. Okay. Tapos, hindi ko naisipin sabi ko, gawin kong The Manila Crimes. At kailangan, ma-justify ko kung anong ibig sabihin ng pangalan na yun. So, kaka-research ko, kaka-discover ko ng mga bagay. At kaya ko siya pinangalan The Manila Crimes kasi napapasil ako dito sa mga nag-i-illegal. Sabi ko, itong mga illegal na to, nag-i-illegal, mas alam pa nila yung target market nila kaysa sa mga nagninegosyo. May business plan din sila. May demographics din sila. At ang pinaka-importante doon, kilala nila at alam nila kung sino lang yung tao na kakausapin nila. Kasi di ba sa sales, if you are selling to everyone, you are selling to no one. You won't sell anything. Isipin mo, itong mga illegal, kung lahat kinausap nila, yari sila. So logically, tama naman. Kasi pag nagkamali ka ng kausap, tapos ka agad ang yari ka. Buhay ang nakataya mo. Sabi ko, ang galing ng mga nag-illegal na to, meron talaga silang alam na hindi alam ng karamihang ng negosyante. So, na-discover ko, 25 yun. Sinulat ko ngayon yun. Ibibigay ko sa iyo ngayon yung tatlo lang, mangilan-ilan lang dito. Una, itong mga kriminal, family first sila. Kaya, pag tinanong mo yung bakit ka nakulong, bakit mo ginawa yun? Dahil sa pamilya ko. Sabi ko, dapat pala, maging family first din ako. Yun ang deepest why ko nung nag-negosyo ako. Para yun ang purpose mo. Para mag-negosyo. Tanggalin ko yung mga pagpatay, mga pag-agrabyado ng... para kumakain ka ng isda. Tanggalin mo yung tinik, kainin mo ngayon yung mapapakinabangan mo. Sabi ko, yun ngayon ang kinuha ko sa kriminal, family. Nuna ko yung nanay ko, pinapadala. Yun ang naging deepest way ko Kasi ang tawag, kaya may na kapit sa patalim, di ba? Kasi kakapit sila para lang pantustos, para mabuhay pamilya nila. Ibig sabihin, pag inuna ko yung nanay ko, yun ang deepest way ko, yun ang tinatawag na The Manila Crimes. Okay. Pangalawa, yung mga nag-i-illegal, hindi sila nalilate. Alam ka naman, Nico, hold up tayo ng bangko alas 3, tapos na-late ka ng 15 minutes, wala na. Nakaronda na yung saka itong mga, hindi sila dapat, hindi ka talaga nalilate. Kaya kunyari, nag-usap tayo, alauna, hindi ako na-late, yun ang The Manila Crimes. Isa yun sa magpapayaman sa'yo. Isa yun. Kaya may mga illegal, akala natin, kaya sila yung mayaman dahil lang sa pag-aagrabyado ng tao. Hindi. Meron din silang nagagawan 25 na aspeto, kaya sila mayaman. At ang pangalawa nga doon, yung hindi sila nalilate. Karamihan ng tao, kaya lang naman hirap na hirap sila. Ang labo, isipin mo, sa simpleng oras lang, hindi nila masunod. Kaya talagang hindi ka talaga yayaman. Okay. So, kapag hindi ka ngayon nalilate, yun yung The Manila Crimes. At isa yun sa pinaka-importanting nagagawa mo kung gusto mo talaga umasenso yung buhay mo kung gusto. Dapat hindi ka nalilate. Pangatlo, napaka-creative ng mga nag-i-illegal. Isipin mo, di ba, mayroong sanglaan. Okay. Nangupahan sila dito sa malayo. Tapos huhukayin nila. Okay. Iiwasan pa nila yung mga napaka-creative nila. So, pinagplanuhan talaga. Di ba sa balita, nagugulat na lang yung mga tao na pagbukas nila ng sanglaan. Halos walang nangyari.
nangyari, pero nandun pala Di nila sa ilalim. alam. Parang doon pala money heist hinukay. yan, yung Oo, music. money heist. Oo. Napaka-creative nila. Sabi ko, dang, dapat pala sa pagninegosyo, dapat creative ang pagganahin mo. Kasi nung mag-i-stand out sa'yo sa karamihan ng negosyo, marami nagko-coaching eh. Sabi, may kakaiba kang i-offer. lagi kong sinasabi sa mga student ko, it is sa era natin ngayon it is better to be different than to be the best. Kaya sa karamihan ng coaching, ibang-iba ako eh. Ibang-iba yung atake ko eh. So it is better to be different. Ibig Different sabihin, than to be hindi the best. kailangan ikaw ang pinakamagaling. Hindi kailangan. Kailangan lang kakaiba ka. Kailangan kakaiba ka. Galing. So, at para maging kakaiba ka, kailangan creative ka. Paano mo i-deliver yung coaching mo? Paano mo i-deliver yung product na hindi mo? ginagawa ng iba. Tama. Na hindi nila makukuha sa iba. Tama. No? At maa-amaze sila. Kailangan idoling ka nila. Okay. Yun ang branding. Grabe. So, family first, huwag Hindi kang ka- malilate, huwag kang malate. and be creative. Be creative. Alisin mo lang yung illegal na trabaho. Ba't mo kukunin yun? Oo. Di ba? Ba't Ipasok mo sa tamang legal na negosyo. Tama, oo. Success. Parang kumakain ka ng isda, itapon mo ngayon yung tinik, kunin mo ngayon yung mapapakinabangan. So, out of the 25, meron na akong tatlo. Dagdagan ko pa, itong mga naging illegal, pag sinabi nilang oo. Pag sinabi nilang hindi. Hindi sila nagpapasa. Wala nga silang mga kontrata eh. Meron man ano tayo, may kontrata, permahan ka. Pagka-gun for hire ka, ito. Wala ganun. Oo nga. Dahil, they're true to their word. Tama, yung mga, parang ganito, nung nagninegosyo ako sa printing eh, kasi nasa advertising ako. Meron naman dito sa Quezon City, yung sikat na gangster to, yung nagbebenta to ng mga puro illegal. Nag-order naman sa akin ngayon ng sticker. Yung pangalan ng gang nila. Pagpasok ko dun sa hood nila, grabe, asikaso ako, pinakain pa ako ng ice cream eh. Don, halika, upo ka. O si Don, asikasuhin nyo yan ha. Dati kasi nag-yosi pa ako eh. Bigyan niya ng isang kahang yosi, ice cream, lahat. Spoiled ako eh. Don, magkano yan? Hospitable, talagang asikaso. Pero gang sila. Okay. Don, magkano yung ano lang, boss, 3,000 lang. O, bigyan na yan ng 6,000. So, ibig sabihin, itong mga mas totoo pa silang kausap. Dahil ito, nasanay ito ng maayos na usapan. Na pag oo, hindi. Kaya nga tayo minsan nalulubog sa sales kasi marami tayong mga tao na nai-encounter na paasa sila. Sabi ko nga sa mga student ko, tatlo kasi nakukuha mo sa sales. Isang yes, isang no. Yung yes, okay yan, kikita ka. Yung no, okay din yan. Actually, isa sa paborito ko yung no. Tapos wala ka lang Saka, tama ka. Saka diyan ka matututo. Kaya pala nakuha ko yung no dahil pangit yung ko. Ang ayaw ko lang talaga dyan yung maybe. Patay ka dyan. Mauubos ka dyan. Aabutan ka ng bills mo. Hindi mo alam kung sa maybe, Hindi mo alam kung lalaan mo oras o titigilan mo na eh. Di ba? So, sa amin kasi sa sales, hanggat hindi nagno-no, huwag mo tigilan. Mas gusto ko mag-no na lang sa akin eh. Kasi, tapos na eh. Di ba? Kasi pag ka na. Pag maybe next time, maybe next week, parang... Yun ang ginawa sa akin ng mga... Lumubog pa nga ako dahil pabalik-balik ako eh. Lugi ka pa, wala pa naman Gcash nun eh. Tapos ito namang mga gangster, sabi ko, wow, ganito ang gusto kong kausap. Hindi ko nila lahat ha. Ang ibig ko lang sabihin, itong mga illegal, pag no. Pag yes, kinuha ko yun. So pag may kausap ako, Miko, no. Miko, yes. Walang paasa, no? Walang gray area. Black and white talaga. Hindi kita iha-hype lang na, Miko, ganto, ganyan, papaasahin. So, dapat pag no, isa yun. Kapag no, yes. Yun ang The Manila Crimes. Saglit pa lang tayo nagsisimula. Wala pa siguro tayong 10 minuto dito. Pero sobrang dami ko napulot doon. Pero ako, gusto ko balikan lang yung doon sa kanina, yung give value. Imagine, nagpalit ka lang ng gulong. Nandiyan ka na ngayon. So, I guess sa mga viewers natin, giving value at the very small effort amount. Na wala kang hinihinging kapalit. Na wala kang, at the back of your mind, wala kang hinihinging kapalit. It can go a long way. Kasi una-una, may karapatan ka namang hindi tumulong. Naglalako ka na, namamasura ka. Tapos, option mo Pero when there's an opportunity to give value, sa akin, based on that learning, kailangan, kasi the universe will reward you tenfold. So, imagine, from ganun kasimple, nasan ka na what if hindi mo binigyan? Nasan, baka wala tayong kausap, hindi tayo magkausap ngayon. Kung dinaanan ko. Or baka nasa Monggo kanin pa rin serye. So, yun yung isang importante. And I think it's why we started content creation, the business, because we want to give value. Not only for the profit. Siyempre, huwag tayo mag-ipokrito. Profit pa rin. Pero kailangan mo talaga. Kailangan mo ng profit. Pero kailangan yung profit mo, dapat it's also, nagpa-profit ka by giving value to. Tapos yung sunod, yung 4 out of the 25 lessons, I think yung mga negosyante natin na nanonood ngayon at yung mga gusto magsimula magnegosyo is
sundin lang nila yun ng araw-araw, yung apat na yun. Family first, don't be late, yes is yes, no is no, di ba? Malaking bagay. Malaking bagay eh. Ang laki na improvement mo kagad nun eh. So I hope marami kayo na-gets doon, mga kanegosyante, no? At kung nagsisimula ka ng business, make sure maiplano mo to. Kung ginagawa mo na yung business mo at wala pa nito, make sure ma-incorporate na dapat nila to. So okay, so sige, pag-usapan natin, moving forward, saan mo siya pre-practice na business? Yung Manila Crimes. Kasi Manila Crimes is the brand, no? Ito na yung, kumbaga, kumpanya mo, ito na yung Don Zamora branding. Saan mo siya pinanaktis yung actual business? Yun ang nasa loob ng organization ko, yung The Manila Crimes, Okay. sa mga tao ko. Tapos, So ito yung kumbaga yung core values? Oo, ito yung core Okay. values ng, Okay. ng business ko. Okay. Kasi kahit may pinakamaganda kang product, tapos sablay ka naman yung loob mo. Yung business kasi, nagmumula yan sa loob, papalabas eh. Oo. So, yun talaga yung naging core values. Inner ko. world, Ang nakakatawa inner world pa, makes Miko, your outer world. kung may nakita ka sa mga bagay na masama, mas lalo na dun sa mga mabubuti. So, napakahiwaga nun na makakita ka. Para sabi nga nila, kailangan makakita ka ng isang magandang bagay sa isang masalimuot. na sitwasyon. Kailangan makakita ka doon ng silver lining. Oo, makakita ka doon. At yun yung nangyari sa akin. Nakakita ko ng mabuti doon sa mga masasamang bagay. At yung masama na hindi ko naman talaga mapapakinabangan, tinapo ko. I guess yun ang hidden skill siguro ng mga negosyante. They always dapat may see the kakayahang opportunity in every crisis. In every crisis, there will always be a bright spot. Kasi there is always two sides of the coin. Hindi naman pwede isa lang talaga yung side of the coin. For example, this pandemic, it's a crisis. It's a major crisis. Pero marami nagsara negosyo. Pero magtataka ka, ba't ang dami nag-flourish na negosyo? Ang dami yumaman. Ang dami nagsimula ng business. Imagine yung mga coffee shops na nagde-deliver, yung mga restaurants na So, galing, for every crisis, what happened to you, there was a crisis, there's yung illegal na mga examples, pero ano yung bright spot na pwede yung matutunan doon? Wag lang natin gagayahin yung illegal. Pero ibig ko sabihin, ano yung makukuha mong opportunity doon na pwede mong gamitin sa iyo, sa sarili mo, para sa pamilya mo, or para sa negosyo mo. So, ang galing. Salamat dun sa, I'm sure, maraming value ang makukuha yung ating mga viewers. So, nakagawa na ako nung yung sa loob, okay na yung loob. Gumawa naman ako ngayon ng labas. Yung offer ko. Yung design, nag-design na ako ngayon ng t-shirt. Research, discover na ginawa ko tong triple OG. Baby Ama, Asyong Salonga, saka Nardong Puti. Print ko to. Saka nakita ko dito sa tatlo na to, lahat sila October. Ang tawag ko nga sa kanila, October's very own eh. OVO eh. Kasi lahat sila namatay ng October. Actually, karamihan ng artist, ng mga magagandang, ng mga malulupit na artist, Bob Marley, October din. Basta karamihan ng parang ganun. Kaya may word na OVO eh, October's very own eh. So, nilagay ko lang sila sa t-shirt. Talagang pag-post ko kay Baby Ama, yung isang post, umabot yun ng 80,000 engagement. Hindi pa uso ang ang mga viral. 80,000 engagement, 1.5 na comment. Boss, pabili ako. Order. Prepared ka nung time na yun, ng gano'ng karami orders? Hindi. Kasi parang spur idea lang siya, no? Parang biglang idea. At ang pa nun, mock-up lang. Hindi pa naman talaga wala pang actual. So, kinabukasan, buti na lang, nasa seal screen printing ako. Mabilis ko siya nagawa. So, printin ko yun. Yun na yung Baby Ama. Hanggang ngayon, ilang years na, siguro 15 years na yun, The Manila Crimes. Yun pa rin yung bread and butter ko. Yun nagsalba sa akin. So, isabihin, itong t-shirt printing, parang company lang siya ng Manila Crimes na brand mo. Yung t-shirt printing, kasi nung natuto na ako, tinigilan ko na yung printing kasi hindi siya minimum effort, maximum result. Ngayon nung natuto na kasi ako, naghahanap na ako ng mga bagay na minimum effort, maximum result. Kasi para mag-scale, grow, and sustain yung business mo, pipiliin mo yung mga sasakyan mo. Pwede ka maglakad, which is okay naman, magkarindir ka. Makakarating ka rin naman, pero pagod ka. Pero matagal. Pwede ka magbisikleta, pwede ka magbus, pwede ka magkotse, pwede ka mag-aeroplano. Siyempre, aeroplano ka na, yung pinakamabilis. Natutunan ko. Maximum effort, result. Minimum effort, maximum result. So, tinigilan ko na yung printing dahil matrabaho eh. Nag-outsource na lang ako para makapokus na lang ako sa pagbebenta. Ganun na nangyari. Which is one of the best ideas ng mga... Kasi akala nila, ng mga negosyante rin, pag ikaw gumagawa lahat, nakakatipid ka. Tama. Totoo lang nila yun. Kaya nga isa sa misconception yan eh. Tama, isa yun sa misconception. Kasi nung nagti-t-shirt na ako, nakakakita ako ng mga clothing brand na nagpi-flex sila ng mga warehouse, printingan, mga tao na minamanage. Sabi ko, ang dugo niyan. Ang dugo niyan. Samantalang ako nasa bahay lang, sales lang ang may contractor ka or third party. Wala akong sakit kung papasok yung tao ko. Wala nang ganun. Kahit
Actually, hindi nga, mas malaki pa nga ang tubo ko dahil hindi na Mababa ako yung OPEX mo eh. Oo. Mababa OPEX. At ang maganda nun, nung natuto na ako, tinitingnan ko na ngayon yung kahalagahan ng oras, hindi na nung pera. Yes, exactly. Which is yun talaga ang challenge magpapaangat sa'yo. at problema ng mga... Hindi nila nakikita yun. Ako na lang ang gagawa kasi sayang, papasahod ko pa. Kaya ko naman. Iyari Actually, ka dyan. sa akin din kung ako nasa real estate, kung ikaw nagbebenta pa ng bahay mo na ikaw lang, hindi ka pa negosyante. Tama. Pero kung kung nakakabenta ka ng bahay nang wala ka, kaya nakabakasyon ka, negosyante ka. So, yun ang misconception ngayon ng mga, I guess, sisimula na sana hindi na ma-address kagad. Of course, baka wala pang kapital o nagsisimula pa lang. Pero ang goal talaga ng mga negosyante, makarating ka sa point na self-sustain, na kahit wala ka, mababa yung operational cost mo, lumalaki yung income mo. Tama. So yun yung, di ba kasi isip nila, outsource na lang ako, imbis na ako gumawa, mas makakatipid ba ako. Pagdating sa dulo, mas maliit yung result, laki nang nawawala sa'yo. Mas paliwanagin ko pa, Miko, para sa mga viewers natin. Ang business kasi, it's all about system. At ibig sabihin nun, ang business, it's all about OPT, OPM, OPE. Using other people's time, other people's money, other people's effort. Yun talaga yung business. Hindi kailangan sobrang galing mo sa business at hindi kailangan alam mo lahat. Dapat magilas ka lang sa paghanap ng mga tao na gagamitin mo yung time nila, yung effort nila. Katulad ni Steve Jobs, hindi naman siya yung engineer na pinakamagaling para magawa yung isang pinakamalupit na telepono. Magaling lang siya maghanap ng mga malulupit na tao para gawin yung pinakamalupit na telepono. Resources talaga. So dapat pag negosyante ka ngayon, para lang maging malinaw, dapat yun na kaagad yung ano mo, para hindi ka na maligaw. Kasi ako, nung hindi pa ako natututo, akala ko yung pagninegosyo, ikaw lahat. Yung tayo solopreneur, yung tinatawag, ikaw lahat, ikaw yung magbebenta, ikaw ang gagawa. Problema doon, pagka solopreneur, ikaw ang sales, ikaw ang marketing, ikaw ang accounting, ikaw ang finance, tapos ikaw pa sa pag-stress, ikaw lang din ang kausap mo. Kaya hindi ko lumalago Dahil nanghihinayang ka lang sa pera, nakaperasong pera. Sa akin kasi pag nandun ka sa ganung stage, hindi ka pa business owner, self-employed ka pa lang. Parang Robert Kiyosaki quadrant yan, di ba? Kumbaga, you are an employee na nag-hallucinate ka lang na entrepreneur. So yun yung malaking importante makita ng mga siguro magsisimula ng negosyante. Or yung sa tingin akala nila nagsa-struggle sila kasi birth pain pero hindi naman sila nag-expand. Akin, expansion talaga ang best way to scale a business. Duplicate yourself, duplicate mo yung mga... Of course, you have to know how to do everything. Kasi alam mo paano ituro. Kasi syempre, babayaran mo siguro yung skill niya, babayaran mo yung talent niya, pero may culture ka within your... I'm sure may culture kayo sa Manila, sa company mo. Pero kailangan alam mo pa rin yung ituro kung paano yun. Hindi naman pwede papasok ka sa negosyo, ikaw ang ikaw yung ganito ko, tapos iba naman yun. Ang punto lang natin, kailangan layuan mo yung paningin mo. Hindi yung... Kasi imagine, kung nabubuhay pa sila Henry Silo, hindi naman sila nagbebenta ng kondo. Hindi naman sila nagbebenta sa Mega Mall nun, di ba? Imagine, di ba? Hindi naman pinagbuksan ka ng pintuan sa SM, welcome to si Henry SM, Silo, yung pamilya niyan. So, ganun nga, it's, nakakatawa siya kasi overscale yun. Pero, it's the idea na sana makukuha ng mga viewers natin. Okay, so, ang ganda nung takbo, no? Pero, nung nagsisimula ako, was there struggle? Sobrang nag-struggle ako. Sobra talaga. Actually, sa anong 10 years pa ako nag-struggle. Ganong katagal? Ganong katagal. Okay. May 4 kasi na stage ng tao. Yung survival, pangalawa, security. Pangatlo, yung success. Pang-4, yung significance. So, nakaalis na ako dito sa survival. Okay. Napunta na ako dito sa next level, yung security. Which is, ito yung pinakadelikadong stage ng tao. Kasi, sa survival, doon ka pinakamalakas. Doon ka lubog, pero doon ka pinakamalakas. Kasi, lubog ka na pino-force ka ngayon ng pagkakataon na lumakas. There's nowhere to go but up. Wala kang choice Ngayon, pagdating mo dito sa second level na security, ito yung pinakadelikado. Kasi magiging komportable ka, complacency. Malalaman mo na, alam ko na lahat, magaling na ako. So, marami nagme-mentor sa akin. Hindi ako ngayon nakikinig. Yan ang sobrang dahil gusto mo relatable. Alam mo na lahat. Yan ang nakaka-relate. Ang dami natin nakita ng mga negosyante na magaling. Magaling sana, pero tinigilan nila yung learning. Hindi na sila ngayon nakikinig dahil nakakakain na sila sa masarap na nakabibili na nila yung gusto nila. May sasakyan na. Security na nga may maganda ng bahay. Parang nasa isip nila, bakit pa kayo mag-aaral? Okay naman na kami. Which is nakakatawa
ginagawa nung ikaw walang-wala. Gutom na gutom ka mag-aral. Tama, oo. Diba? Pero nung meron ka na, hindi ka na makapaglala. pinakadelikadong stage, Sasabihin, busy na ako. Tama, Bakit mismo. nun? Diba? So, yun yung, kahit anong business yata, nag-a-apply ito eh. Hindi ko naman kailangan ng mentor. Ako nun, may nag-o-offer ng mga mentorship. Sa US, nakakapanood na ako ng mga, siyempre, ng mga, nauna kasi yung, sa US kasi, nauso dati yung mentorship talaga eh. Yung mga coaching. Wala pa yan dito. Wala pa yan dito. Nakikita ko na yan. Sila Grant Cardone. Marami. Ay, kung ba't pa ako bibili niya ng course? Okay naman na ako eh. Nabibili ko na yung gusto ko. Okay na, nasa security stage na ako. Hindi talaga ako marunong makinig nun. Kaya sobra talaga ako nag-struggle. Hanggang sa... Kasi nag-plateau. Malamang nag-plateau ka, no? Naging komportable ka na eh. Nasa security ka na eh. Maraming negosyante kasi naging ganong biktima nun eh. Na, syempre, ang laki nung tinalon nila from the baba, naka second level, akala nila yun na eh. Parang one day millionaire. Yung, syempre, hindi ka marunong mag-manage ng finance, hindi mo alam kung ano yung may third level pa pala, basta na, ikaw nakaalis ka na dun sa survival mode, akala mo okay ka na. Pero hindi mo alam, may hidden stage pa pala. So what happened? Basta nangyari doon, ang problema dito sa stage na to, dahil komportable ka, nawawala ngayon yung gigil mo. Tapos, papunta ka pa doon sa mga bisyo na masasama. Dahil may pera ka. Doon ako ngayon natuto magsugal. Doon ako naubos. Nagbakarat ako, na-discover ko yung bakarat. Siyempre, sugal. Nalunin ka muna sa una. Nanalo ako noon ng 700,000, ganun kalalaking pera. So talagang na-addict ako. Kasi may adrenaline dyan daw, di ba? Sabi ko, sarap nito. Ito yung gusto ko gawin habang buhay. Pasugal-sugal na lang. Dahil, hanggang sa humihina na ngayon yung business ko. Everything will not fall into places na. May mga nangyayari na hindi maganda. Sabi ko, nagsawa na ako, 10 years na ako, sabi ko, 10 years na ako nag-struggle, sabi ko, pangit. Type ako nun sa internet, how to be rich. Doon ko ngayon nakita, pag type ko ng how to be rich, maraming result na lumabas. 2,000 plus result on how to be rich. Sabi ko, lalo lang ako naligaw. Kasi dahil libre. Puro highlights lang. Ganto. Patikim lang. Which is nakakatulong naman. Yung YouTube University, nakakatulong naman yan. Pero matagal talaga. Minsan naliligaw ka pa eh. Research. Hanggang sa, nasa learning mode na ako eh. Hanggang sa, meron ako nakilalang mentor. Nag-invest ako sa course niya, 160,000. Nag-invest ako. Doon ko natutunan pa yung tungkol sa business. Doon uli ako nakabawi. Would you advise to get a mentor? Napaka-importante talaga nun. Okay. So, from dati kasi skeptic ka, sabi mo, wala. Ano yung moment mo? Bakit mo naisip na, kailangan ko na mentor? Sawan-sawa na ako dun sa struggle ko eh. So, parang wala ka na makuhang improvement. Halos nagkabaon-baon na ako sa utang dahil lang sugal, mabilis talaga. There are three ways to learn kasi. Pwede ka matuto sa sarili mo lang, mag-YouTube ka, libre naman, kaya lang matagal. Maraming trial and errors. At sobrang mahal talaga magkamali. Pangalawa, pwede ka rin matuto sa mga kasama mo. Kaya lang ang problema, dahil ka-level mo lang sila. Yun lang din sasabihin sa'yo. Average yun lang din. Pero pwede ka rin naman matuto. At ang pangatlong way para matuto ka talaga sa isang tao, sa mentor, sa coach na galing na doon. Sasabihan ka na, huwag kang dumaan dyan, may dyan. Papunta ka pa lang, pabalik ka sila. Yan yung mga tao. Napaka-cheat code talaga nun eh. Kasi kunyari, kahit caption na lang eh, na huwag kang mag-caption ng ganyan, ito yung i-caption mo. Huwag kang mag-profile pics ng ganyan, ito yung i-profile pics mo. So, isang Don Zamora from being na, hindi ko kailangan yan. Ngayon, ina-advise mo na kumuha sila ng mentor. Okay. At yun ang natutunan ko dun sa mga pag-struggle ko. Listener talaga ako eh. Kahit coach ako ngayon, talaga ako napansin mo naman, more on listening talaga ako. Hindi ako katulad ng mga coach na pag nagkita kayo, hindi ka na makakapagsalita eh. Dahil puro sila na eh. Okay. So, more on listening talaga ako. So, kaya nabuo si Hustler University. Kaya nabuo yung Hustler University. So, si Hustler University, ito ngayon ang e-learning of Netflix. Para siyang Netflix ng e-learning. Okay. So, imbis na manood ng mga teleserye, mga series, mga K-pop, K-drama, ito, for business. So, kung gusto kong magtatayo ako ng negosyo at gusto kong malaman yung mga business disciplines, nandito. Marketing, branding. Anong pinagkaiba niya na masasabi mo na dahil nga may pinagdaanan ka
10 years of struggle at yung mga value na nabigay before. Anong iniba niya sa YouTube University? Nung naging successful na yung The Manila Crimes, kumikita na, nakapag-diversify ako ng mga business pa. Binalikan ko yung gold, bumalik ulit ako sa sale, nagbebenta rin ako ng mga solar panel, nagkaroon ako ng maraming negosyo. Galing dito sa isang negosyo na ini-squeeze ko yung... kumbaga, sa una kasi, kailangan isang negosyo na muna, mag-focus ka sa isang negosyo, magbenta ka sa isang channel, focus on one talaga. Pero, the most dangerous number in business is the number one. Yung isang business mo, yung isang supplier mo. So, kailangan mag-diversify ka. Pero, dapat, parang halos magkaka-correlated, magkaka-ecosystem. Yes. Binalikan ko yung sticker, may sticker uli kami, advertising uli kami. So, may mga gumagana na. So, may mga tao na lumalapit sa akin, nagtatanong na, Don, anong ginawa mo? So, ako naman, gigil ako na, ito yung gawin mo. Libre lang. Excited ka magkwento na, tinuruan ko sila. Talaga nag-e-effort ako. Ang problema, naka-30 ako ng mga tinuruan, 30 people. Ang problema, dun sa 30 na yun, 0 ang nagkaroon ng result. Dahil walang bayad. Kasi tinatitake for granted. Kami, ang galing ng sinabi ni Don. Isa si Don sa pinakamalupit na nakausap ko. Kaya lang pagtalikod namin, paghiwalay namin, wala ka naman itinaya Paano ka mananalo? Tama yun. Maganda lang yung sinabi ni Don. Kaya lang yun nga yung malungkot. Ewan ko kung sa kultura lang ba. Yun yung malungkot. No? Yung iba, kailangan pa nilang gumastos para ma-motivate. Pero kung totoong negosyante ka, imagine libre binigay mo yung 10 years of experience mo or more than 10 years of experience mo, binigay mo ng libre. Di ba? Kung ako ang negosyante siguro nun, ay libre to, susulitin ko na to. Kaya sa iba pero kasi, iba kasi, ay hindi, babawin ko yung in-invest ko dito. Ganun ang kailangan nila hanapin Yun ang meron ngayon sa YouTube. Dahil libre, nod ka lang, nag-uumpisa ka muna na nakaupo. Tapos, bukas, hanggang hindi mo nararamdaman, nakahiga ka na ngayon, puro ka na ngayon. Dahil libre lang Kaya nabubuong procrastination. Tapos, tama ka. Doon nabubuo yung... Nagsusulat ka din naman ng kapal na ng ano mo. Kasi anytime, pwede mong balikan nakakapal na. Puro ka na ngayon pasarap. Puro ka na ngayon Kasi ang dali lang naman talaga mag-aral Pero hindi naman talaga yung kailangan ma-execute mo siya. Yun ang problema. Namomotivate sila. Namomotivate sila. Pero since wala kang babawiin, maliban sa... Hindi nila nakikita kasi, nag-spend ka ng oras which is mas mahal yan kaysa sa profit. Mas mahal sa pera. Nag-spend ka ng oras tapos hindi mo i-execute. Yun ang hindi nakikita kasi time is free, time is hindi, pero yun ang time na hindi na pera mababalik mo, mababawi mo pag nalugi ka. Pero oras mo pag ginastos mo na wala na. So nag-iba ako ngayon ng approach ko. Sabi ko, pangit yung libre, wala naging result, 30. Ubus yung oras ko, nasayang lang, tapos sa kanila, wala din nangyari. Sabi ko, ibahin ko ngayon ng approach. Singiling ko sila ng 82,000 dahil 82,000, yun ang una kong singil Kahit hindi naman ako magaling, singiling ko lang sila ng 82,000. Dun sa price ko, nafi-filter out ko na ngayon yung mga ideal clients. Dahil kapag mura, syempre, yun yung kumbaga premium. Hindi naman sila makikipag-usap sa akin kung wala talaga silang 82,000 So, sabi ko, ibahin ko yung approach, 82,000 sa isang course, ito lang yung makukuha niya, tatlo lang, pak. Meron ngayon nag-enroll. 1 week lang, meron na kaagad result. 82,000 pesos worth to. 82,000. So, sabi ko, ang galing Tapos, inire-refer na ako sa ibang mga kumari niya. Doon naman mag-uumpisa Pataas na ng pataas. Nagwa 120. Nakasingil ako 250. Nakasingil ako ng 350. Isang kliyente lang itong mga to. Isang tao lang to. At ang mas maganda, mas hindi ako stress. Mas madaling turuan itong mga tao na to. At ang maganda dito sa mga tao na to, may mga asset na to. Hindi to from loser to winner. Dahil yung mga binigyan ko dati, kumbaga i-improve lang na winner to win more to. Ito yung mga tao na nananalo na may mga asset na konting galaw na lang. Yun. Kaya sabi ko, wow, talagang kumbaga na-unlock ko ngayon yung isang kandado. Kumbaga, ito pala yung Kaya ako doon nag-came up sa 1 million pesos na na coaching. Meron akong student na nagbebenta siya ng pabango. Ang pabango niya, normal lang yung pangalan. Sabi ko, palitan natin yung pabango mo. Gawin natin palabasin natin sa tao. Yung USP natin, palabasin natin sa tao na ito gawa sa pinigang pera. Pinigang-piga yung pera, nilagay doon sa bote, pangalan natin liquid money. Ang unang atake namin, through online. Kasi wala naman talagang iba Through online, natin, prenesyohan namin yun ng 15,000. Pabango lang, kasi karamihan nagbebenta 900. Sabi ko, hindi, presyohan mo ng premium talaga. Premium, Tapos, Facebook ads natin. Kasi yun naman talaga ang atake. So, bayad siya ngayon. Nag-enroll
siya sa 1 million pesos. Tapos ganito ang nangyari. Pumunta kami sa mga may-ari ng mga hotel, nag-pitch kami. Sabi ko sa kanya, kailangan ang concept, pagpasok ng nag-check-in sa hotel, na mga high-end na hotel, kailangan makita nila yung pabango mo na sino bang ayaw mag-amoy pera? Pinigang pera, no? So dapat, pumunta tayo dito sa mga hotel na to, syempre, hundreds ang mga rooms yan. Kailangan yung pabango mo nandun sa mga hotel na yun. Sa kwarto. Sa kwarto ng mga hotel na yun. Pero ang original talaga namin ng atake, online. Tapos, nagawa namin yun, permit, nakipag-usap kami sa mga decision maker sa hotel, pinayagan siya ng mga pabango. Sa unang 3 araw namin, halos na sold out. Nakapagbenta siya ng 250 pieces na pabango. Gulat na gulat na worth siya. 15,000. Na worth 15,000. Sino nabentahan niya dito? Yung mga nag-check-in. Yung mga nag-check-in. Okay. Na which is, ang akala namin, ang market talaga namin is through online. Online. Sino ba mag-aakala na sa room na halos mangilan-gilan lang? Kasi libre yun eh. Di ba? Nandun lang yun. Kaya lang talagang naabot specific is terrific eh. Talagang yung product, mayroong tinatawag na product market fit eh. Buti na banggit mo yun, specific is terrific. It's very important. Ako din, ang akala ko, puro internet. Mayroon palang pagkakataon na kahit wala ka sa internet, but yung market mo na specific, lagay mo doon yung product mo sa harap nila, kukunin nila yun. So, nag-ROI na yun, nagbayad ng milyon hanggang ngayon, milyon na yung kinikita niya. Sabi ko nga sa mga nagtatanong, kung singiling ko man siya ng 1 million na coaching, bawing-bawi na siya, mura ang 1 million na coaching. Di ba? Kung hindi siya nag-enroll, ngayon malamang ang presyo ng pabango niya, 999 pa rin, kakatake pa rin siya. Nasa karamihan lang. Hindi ka rin makakabenta dahil marami rin nagbebenta ng pati pangalan mo. Ganon din. Pati yung wala kang USP, online. Wala kang unique selling proposition, ganun pa din. So, yun ang power ng 1 million na coaching. Nag-i-exist talaga siya. Okay. So, nagbayad siya, buming-bawi na siya. Singiling ko man siya ng 1 million, murang-mura ang 1 million. So, doon gumagana yun. Kaya lang, mayroong mga coach, hindi talaga sila nakakasingil ng malaki premium dahil hindi naman nila kayang mag-deliver ng value. At kaya sila, minsan nakaka-deliver lang sila ng value, kaya lang hindi sa problema ng mga mayayaman. Kailangan kasi masolve mo yung problema ng mayayaman. Dito lang sa mga middle class lang, 10,000 lang na course, ganun lang. Kailangan makasolve ka, sell to the rich talaga. Kailangan makasolve ka ng malaking problema ng mayayaman. Which is, nung nakita nga yun ng mayayaman yung pabango, talagang magbabayad talaga sila para doon. Meron naman akong isang student na influencer, Miko, nag-enroll siya sa akin, 1 million. Ang soap niya is square. Sabi ko, gawin natin puso. Okay. So, ginawa namin puso. Sa unang buwan, ang sales niya na 14 million. So, singiling ko man siya ng 1 million. Murang-mura. Ngayon, 3 years niya na ginagamit yung, 2 years niya na ginagamit yung puso na yun. At naging long-term yung business ng mga to. Yun ang sinasabi ko na kailangan bayaran ka through creativity. Mas mahalaga na maging iba ka kaysa maging... Kasi sabon, common. Perfume, common. Square. Tapos karamihan ng perfume, amoy lemon, amoy... Yung kahoy, amoy wood. Amoy pera. Sino bang ano? Okay, so talagang get a common idea, get a common product, but you have to make it your own. Tama. Isang magandang tip. At kailangan makadeliver ka ng value sa mayayaman, sa malalaki, sa problema ng mayayaman. Okay, so ito challenge sa mga nanonood. Kung ako ay magbubukas, kaya gusto ko magbenta ng kotse, gusto ko magbenta ng mga damit, gusto ko magbenta. Lahat ba ng klase ng produkto, is there a way of attacking it differently in a creative way? Unang-una, nag-uumpisa talaga sa pangalan. Okay. Parang ako, The Manila Crimes. Yung blankong shirt, tatakan ko lang ng Manila Crimes. Pasok ko yun eh. Okay. Yung mug na plain, lagyan ko ng The Manila Crimes na So, posible, kahit anong produkto, basta they're passionate about it, gusto nila yung produkto, naniniwala sila sa produkto, sa tingin mo, kung kukunin ka nilang coach, there is a way to approach it na magiging creative siya at magsa-stand out sa market. Tama, At yun naman talaga yung silbi ng coach na kailangan ma-deliver mo yung... Kasi yun ang challenge eh. Kumbaga, marami na nagluluto ng adobo. There are a million ways to serve adobo. Pero paano mo siya mahahain ng iba? Paano mo siya kasi adobo na may ice cream. Iba yun. Kasi di ba meron slow cook adobo, kakaiba meron yung double, dalawang beses mo lulutuin na adobo ba yung mga ganun. So, tama, which really makes sense. Kaya may mga business magtataka ka, nagsa-stand out. Pero parehas lang naman. Parang yung painting natin, di ba,
painting lang naman yan. Bakit binabayaran? Bakit may 800,000, may 1 million na painting? Because people are willing to pay more because of creativity. At yun nga yung nadi-deliver ko. Isa yun. Diyan pa rin naman yung integrity, nandiyan pa rin yung class. Pero the way na mag-stick ka at magkaroon ka na repeat sales, I think siguro yun talaga, no? Stand out dapat ang kaya mangyari pag umpisa ng coaching, bro, ito yung gagawin natin. Game plan ka agad. Ito yung ano natin. What's your thought? Brainstorming o game. Execute ka agad. Hindi yung seminar lang, ganito, ganyan. O motivational, ito na naman. So si Don Zamora for the coaching side and the Hustler University, yung e-learnings, top of mind, kung ikaw ang papapiliin ng coach ngayon na product, anong kukunin mo? Top 3? Siyempre sa clothing na, dahil yun talaga specialty ko eh. Kung ikaw ang papapiliin ngayon ng ano ang gusto mong malagay sa portfolio mo, or ano yung biggest client mo na sa tingin mo napasaksin mo? Ang pinaka-mahina talaga ako sa insurance eh. Ewan ko kung bakit. Kaya bilib ako sa mga nag-insurance dahil emotional selling talaga yan. Pero are you up for the challenge? Kung meron, baka may nanonood na mga insurance agents. Insurance eh. Meron talaga. May mga student. Pero biggest success. Hirap na hirap ako dun. Hirap na hirap kami umatake dun. Dahil kasi diba, emotional selling ako medyo relatable yun kasi insurance sa real estate, magkapatid yan eh. Yan yung mga, kung hindi nila kailangan, yan yung iniiwasan eh. Yan yung allergic ang mga tao, lalo kung hard sellers. Ang pinaka-favorite ko naman, real estate, saka mga kotse, dahil may high perceived value yun. High perceived value, saka high ticket. Tama, high ticket, Kahit hindi ka magbenta, videohan mo lang yung sarili mo, maglakad-lakad ka dun, may kasama ka magandang babae, syempre may isip nila, emotion, ano yun eh. Appealing to the emotions and medyo may libido na nga yun. Sa emotion ka na kayo umatake. Gusto rin namin ng ganyan. So isa yun sa pinaka-favorite ko, yung real estate. Real estate, saka yun yung mga katulad nila, di ba yung nagbebenta sila, yung Rolex, kasi may mga high perceived value na sila. So high hindi ticket na mahirap ibenta yan. Yun ang gusto kong pakinggan ng mga viewers kasi akala ng karamihan, magbenta ka ng mura, mas madali. Actually, mas mahirap magbenta ng mura. So yun ang pag ako pagbentahin mo ako ng mura, bobo na kaagad ako. I mean, nothing against sa mura. Kasi marami talaga. Alam natin, malaki yung market talaga eh. Pero you have to sell in volume. Tama. You have to sell, di ba? Kung ang profit mo ay 10 pesos per item, para maka-1 million ka, ilang piraso ang kailangan mong ibenta. Karamihan kasi ng mga business owner, kapag ang negosyo mo walang kakayahan magbumili ng customer, mahihirapan ka mag-scale. Yes. Kaya nga, isa sa pinaka-importante na numbers sa business is yung customer acquisition cost. Example, nagda-drive ka papuntang NLEX, busog ka naman, kakakain mo lang eh. Nakita mo ngayon si Ang Cortez, may kagat-kagat na Chicken Joy. Sa susunod na stopover, diretso ka ngayon sa Jollibee. Binili ka ngayon ng Jollibee. Binibili kasi talaga yung customer. Ibig sabihin, kailangan yung business mo may kakayahan bumili ng customer. Kapital yun eh. Customer acquisition cost. Kailangan may... Kasama yun dapat sa budgeting mo. So, kaya ako nag-came up sa conclusion na mas madali magbenta ng high ticket. Kaya mapapansin, nagsisiksikan sila sa market na mura, affordable, fast-moving, which is wala namang masama kasi mayroon naman talagang pera at mas mabilis ang profit. Takot sila sa pero if ang risk appetite mo ay pwede pang itaasan at lakihan, mag-high ticket ka na. Kasi imagine, like sabi sa real estate, makabenta ka isa na 2 million at 3%, 60,000 na yun eh. Pero kung magbebenta ako kunwari ng, let's say, iPad, makabenta ako, mag-flip ako ng iPad siguro or gadget, 1,000. Ilang bago ko marating yung 60,000 na yun, ilang iPad na kailangan ko ibenta. So, maganda yun na hindi naka-base sa presyo ng product ang pwede mong kitain. Pwede kang kumita ng malaki sa low ticket, pero pwede kang kumita ng malaki sa high ticket. Tama no? At ang mas ganda, mas mabilis magbenta ng kondo dahil may budget ka sa ads eh. Diba? Makabenta ka lang sa isang buwan ng dalawa, yung isa doon, sa'yo, yung isa, balik mo sa ads. Kasi binibili nga ako customer eh. Yun ang problema sa mga nasa negosyo. Kasi kailangan meron kang budgeting eh. Lahat, ibig mo sabihin, lahat ginagastos nila, no? Pang personal. Hindi nila alam mahirap na yung CAC, Ang problema ngayon, lalo ako, dahil nga ang bilis kumita sa real estate, ang dami naming mga ahente na kumita ng sobrang lalaki, pero hindi na paikot yung pera. Kasi syempre, galing ka nga naman talaga sa walang kinikita. Kumita ka ngayon ng 100,000 na isang bigayan. So party, tugs-tugs, di ba? Bili ganito, bili ganyan. Nawala ngayon. Nung una, nag-Facebook ads, walang pera. Ngayon may pera, hindi na nag-Facebook ads. Para may mali. So dapat mag-invest ka sa
content creation, mag-invest ka pa sa FB ads. Oo. Lahat i-all in mo doon. Kung maglagay, di ba, yun At pag ginawa mo yun, mas lalong madaling makabenta ng condo dahil mas marami yung makakita sa iyo. Yun yung manager, meron kang at least 40% sa personal mo, yung everyday mo, investment mo, tapos savings mo. Yun yung hindi nasusunod na, siguro nag-advocacy ng mga negosyante, kagaya natin. Sana lahat meron. Kaya ako pagka lumalabas yung vouchers ko sa ang pinakamagulo yung akin kasi 70% itong ATM na to. 10% syempre yung parang yun ang mga manager mo, yung mga kasi kaya yung accountant ko gulong-gulo sa akin talaga pag every week. So per 10% sa church, yung kumbaga yung tithes namin, tapos 10% sa business. So ngayon hindi ako guilty. Kaya rin may humingin tulong sa akin. Pero yung ATM na yun, walang laman. Hindi ako guilty kasi ibig sabihin na ilabas ko na eh. Yung iba kasi budget na allotted na talaga. Hindi ka, iba sumasama ang loob, number one, madamot kuno. Kasi hindi naman nila alam kung meron talaga silang budget for tumulong o wala. Iba naman, tulong ng tulong, hindi nila alam, nakukuha na pala nila yung pera para sa pag-tuition sana ng anak, at yung nagagamit sa panggasto sana sa negosyo. So, ang ganda na sinasabi mo, yung customer acquisition. Customer acquisition. Yun. So, ngayon may pangalan na siya. Sa amin kasi operation expenses lang or investment spending talaga ang ginagamit namin. So, may pambili ka ngayon ng customer. May pambili ka ng customer. Ayaw nyo bumili bibili ko ngayon. So, that's important no? Kasi perspective, customer ang bibili sa'yo. Hindi. Baliktad rin natin. Ikaw ang bibili ng customer para kumita ka. Katulad nga ni Ann Curtis, nakita mo si Ann Curtis, binili ka ng Jollibee. Ginastusan nila si Ann Curtis, no? Yun ang isa sa pagbili ng customer. Yun ang magandang atake ngayon sa pagnenegosyo. Bumili ka ng customer. Maglabas ka ng pera. Kasi naman talaga dapat, yun yung challenge doon, no? Galing. Grabe, sobrang short pa lang ng usapan natin pero I'm sure marami na kayo natutunan, guys. Anong makikita nila or sa kanila pwede makita? Message nyo lang ako sa Facebook ko. Kapag 9 a.m. till 1 p.m. meron akong free consultation na... Free? Free. Na naman tayo sa free. Pero at least meron. It's giving value yan. Tama. Value na pwede ka magtanong sa akin, pwede ka mag-consult, pwede tayo magtawagan. Ano yan? Online? Sa Facebook lang, message mo ako sa Facebook ko, Don Zamora, tapos kung may tanong ka, kung nahihirapan ka tungkol sa business. Okay. Tapos, yun nga, pwede ka pumasok sa Hustler University for 3,000 pesos. 3,000 merong mga pesos trainings lang. Yan ay e-learning. Walang mawawala. Cancel anytime. Kapag wala kang nakuhang value, cancel anytime. At least, so, ito ay para talaga sa mga gustong matuto. Kasi tama naman yung sabi, pag wala ka namang in-invest, kung ikaw ay ordinaryong mindset lang, hindi mo babawiin. Wala kang babawiin. Hindi ka ganado, hindi ka motivated. No? At ang maganda sa Hustler University, very straightforward na. Pagpasok mo doon, business owner ka, how to sell more products online, andun na yun. Okay. Yun lang yun, magkaka-result ka na nun. Okay. Kung sa agent ka naman, how to close more deals. Okay. Pag natapos mo yung na yun. Yung modules. Yung module na yun. Okay. Galing, kikita ka na kagad. So, applicable ito sa entrepreneurs, business owner. Baka pati mga estudyante para masimulan na ng maaga. Meron din ang pinakauna ko kasi doon tinuturo yung how to be a good person. Kasi ako naniniwala, if you are a good person, everything will follow talaga. Yun ang importante at hindi na-overlook ng ibang mga coaches. Bihira na ngayon nagtuturo ng paano ka mag-self-manage, paano ka mag-self-care. Paano ka ngumiti, paano ka makipagkamay, ano yung mga words na So, ibig sabihin, ang i-expect ng mga mag-e-enroll nito, hindi lang basta paano atakin yung business. Kumbaga, sarili mo rin. Paano mo ipepresenta yung sarili mo. Tama, Which is very, very important ngayon kasi aminin na natin ang mga customers ngayon, judgers. mga mapahusga. Pag ikaw ay hindi... How to dress well yun. Pag ikaw ay hindi pumasok sa kanilang panlasa, kahit napakaganda ng produkto mo at kahit kailangan nila yung produkto mo. People by people talaga. Makikita rin ba sa course na to yung how to show empathy, sympathy sa ando na yun, kasi lalo sa sales naman talaga tungkol naman talaga sa empathy talaga hindi, sabi nga nila, hindi naman importante kung naiintindihan nila talaga yung product mo. Ang importante naiintindihan mo sila. Kasi sabi nga nila, people don't care how much you know until they know how much you care. So yun talaga. And whoever cares the most. Mag-imagine sa amin, bumati ka lang ng birthday sa mga dating kliyente, mga nakarang kliyente na,
Magugulat na lang, imbitahin ka na sa housewarming ng mga, di ba, real estate. So, pag nalipat na sa bahay, housewarming ng mga real estate, biglang imbitahin ka na sa mga kasal, sa mga family events nila, ahente lang naman nila kami ng bahay, pero magugulat ka. Ibig sabihin, we showed care. And you showed empathy. Nung nangangailangan sila at may problema sila, siguro sa bahay, pagkakaroon ng bahay. So, I hope yun, makikita nila sa e-learning session dito sa Hustler University. Actually, isa yan sa talagang priority ko na tinuturo, na yung caring talaga yun nga, sabi mo, people don't care how much you know until they know how much you care. And whoever cares the most wins the sale. Yun. Sa una pa lang, kailangan hindi nila mararamdaman na kukuhanan mo sila ng pera. Kasi they want to buy but they don't want to be sold to. Kahit tama yun. Dapat very specific ka sa profile picture mo. Dapat pagpasok nila sa Facebook mo, hindi nila maramdaman na bibentahan mo sila. So very strategically yan, yung pag-post mo, yung profile picture, yung cover photo mo, yung about mo. So kasama lahat yan. Kasama lahat yan. Imagine 3,000 pesos sobrang lang. detailed talaga. So ako I highly encourage continuous learning kasi yun, nakita ko nga doon sa profile mo, when you learn, the L becomes silent. So talagang kikita ko talaga. The learning will lead you to more earnings talaga. Tama. Hindi natatapos ang pagbabago ng mundo. Kung ikaw ay magaling na ngayon, bukas hindi ka na magaling kung tumigil ka. Yung mga approach, no? Di ba? Ibig sabihin, like nabanggit mo ngayon, ako, familiar ako sa sulit, nabuta ko pa ayos.ph. Wala na ngayon yun eh. Kung di ako natuto mag-Facebook ads, wala, saan ako pupulutin, di ba? So, I think yung continuous learn, even parents ko at senior citizen age, magugulat ka, nagko-content creation nga sila ngayon eh. Senior citizen. So imagine, kung sila ay tumigil na sa traditional way at hindi na nakarating dito sa ganitong saan pupulutin ang negosyo mo? So again, maraming salamat. Pero bago tayo matapos, meron tayong mga rejections and objections about it na na-compile. So, unang tanong ko, ano masasabi mo that sabi nila, kasi Hustler University is online, purely online to. Sabi nila, online learning is less effective than in-person learning. Ano masasabi mo doon? Mas effective talaga yung one-on-one coaching eh. Okay. Doon nga din ako nag-umpisa eh. Kaya lang sa ngayon, kailangan mo kasi malaman ka agad para ma-execute mo. Kasi nung una, kaya hindi ako yung mayaman. Kasi ang akala ko, the purpose of learning is knowing. Okay. Kaya inalam ko lang ngayon. Hindi pala totoo yun. The purpose of learning is executing. Yung magawa mo. Okay. So, dapat malaman mo kaagad siya. So, kailangan, doon nakakatulong ngayon yung e-learning. Okay. Na kasi, from the comfort of your home, parang Netflix, pagbukas mo, andun na. Kaya kasi hindi ka na umaasenso kasi dalawa lang yan eh. Una, hindi mo alam, kaya hindi mo nagagawa. Okay. So, kailangan malaman mo kaagad para magawa mo. Because the purpose of learning is doing. Okay. So, from the comfort of your para alam ang gagawin mo. Nasa bahay ka, pasok ka sa Hustler University, doon ka na magbayad, magkakaroon ka ng access, panoorin mo ngayon yung mga wisdom na tinuturo ko from 15 years of experience sa pagbibusiness ko, malalaman mo. At ang purpose nun, para ma-execute mo kaagad. Okay. So, ibig sabihin, safe to say na hindi importante kung anong klase ng learning online mo na face-to-face. Ang importante, what you do after learning the lessons. At kailangan ma-execute mo kaagad siya. Okay. Kasi sa business, napaka-importante yung mabilis mo siya ma-execute. Ito, ano sasabi mo dito? Yung online learning at mga courses daw, hindi yan nire-recognize ng mga employers. Sa tingin mo ba dapat pahalagahan din to ng mga employers o mga business owners? Meron kasing, karamihan kasi ng mga course, budol naman talaga eh. Okay. So, ako, hindi ko naman sila pinapakailaman dahil hindi nila ako pinapakailaman. May sarili rin akong atake. Hanggat kasi yung course na yun nagbibigay ng result, napakahirap baliin. Okay. I-accredit man siya ng kung sino, lagyan man siya ng permit. Sabi kasi nung may isang influencer na, bakit kayo hindi naman kayo accredited? Hanggat kasi may result for the short period of time. Parang ganito, bro, Mix ha. Ang pag-enroll sa gym ng isang taon, pwede yun kung gusto mong pumayat. Pero ang masisingil mo lang doon, 500 per month. Meron naman isang way na nakakasingil ng mahal, yung liposuction naman, kaya lang, napakabilis ng result mo. So, kaya ito nakakasingil ng mahal dahil lang sa short period of time, dahil may result ka kagad. Kapag ganun yung course mo, makakasingil ka ng premium. So, ibig sabihin, ang importante kasi yung result. Kasi yung iba kasi technicality, accreditation, certification, which is, siguro sa kanila may value yun, pero sa mga negosyante talaga, ang talagang gusto nila result. So ako, tama nga yun, kung ako employer, mas pipiliin ko
yung nag-online ng medyo mahal, basta may result, kesa naman kung ano-ano pang mga degree, na yan, pero hindi naman nagde-deliver na result. So, tama na result-based dapat. Ito pa, anong mga sasuggest mo naman dun sa mga mahilig, gusto naman talaga nila mag-aral ng online, pero hindi sila makafocus. Kasi nga online, di ba? Siyempre, pag sa bahay ka, walang police, walang magbabantay sa'yo. Anong suggestion mo dito? Tayo kasi para umasenso tayo, meron tayong 3 kalaban. Kahit kung gusto mo maging successful, gusto mo lumago yung negosyo mo, meron tayong 3 kalaban. Unang-una, yung enemy natin is yung inner me. Kaya nga tinatawag na enemy kasi yung inner me. Inner me. Yung taong nagsasabi sa'yo na sa loob mo na, hindi mo naman kaya yan o hindi naman gagana yan. Yun ang unang isang kalaban. Pangalawang isang kalaban, lack of clarity. Hindi malinaw sa'yo. Hindi malinaw sa'yo kung paano hindi malinaw yung process. Okay. So, ala-chamba ka lang ngayon. Okay. Pangatlo, ito yung pinakamatindi nating kalaban, yung distraction. Yun na nga yung sagot ko. Na isa yun sa pinakamatindi nating kalaban, yung distraction. Gusto mo mag-aral, kaya lang, maya-maya, may lalabas na babae, sumasaya, madidistract ka na naman ngayon. ML, Dota. ML, So, hindi ka tulad pagpasok mo sa Hustler University, maglaan ka lang ng, may tinatawag kasi ako ng assassin hour Yung maglaan ka lang ng 1 hour, 2 hours. Doon sa isang bagay, pag pinagsama-sama yun, parang isang bloke yun na pag pinagsama-sama. Kasi 7 hours a week yun. Tapos, magiging grateful of, ano na yun. 30 hours a month times 12. Parang, meron akong ganun na pinapractice sa akin. Kasi distracted din naman talaga ako. Sino ba yung hindi? Oo naman. Lalo ngayon sa fast-moving world. So, ang sagot ko dun sa tanong mo, paano magiging maiiwasan yung distracted, meron akong tinatawag na time blocking. Kunyari, itong Webes na to, wala akong ibang gagawin dito. Mag-aaral lang ako. Kasi 6 days naman ako 6 days naman ako na-distract, nagpa-banjing, nag-Netflix. Basta itong Thursday na to, naka-time block to para mag-aral ako. Okay. Tapos, syempre, pagdating ng Thursday, hindi naman kaagad magmamanifesto yan kasi madidistract ka rin Meron naman akong tinatawag na yung Assassin's Hour. Yung tawag nila dun, monk mode hour na 2 hours na eto lang focus talaga. Ka lang talaga. Parang iisipin ko, sige na, pagtiyagaan ko na to, anuhin ko na, 2 hours lang naman after nito. Balik ka na sa Pero normal. ang maganda nun, magkakaroon ng habit. Na mahanap-hanapin mo na rin siya eventually. Hanap-hanapin mo na siya. Hanggang ngayon niya, baliktad na na pag hindi ako nakapag-aral, para akong may sakit. Parang yun ang challenge. Makarating ka doon sa habit na ganun. Kasi di ba sabi nga na ako yung coach ko sa gym. Ngayon, pinipilit mo sarili mong mag-gym. Dapat dumating ka sa point na pinipilit mo wag mag-gym. Pahinga ka naman. So, dapat ganun din yung mga negosyante ngayon na pilitin mo sarili mo muna mag-aral kasi birth pain yan, learning curve yan, habit forming yan, medyo may challenge. Pero dumating ka sa point na, hindi ka na nakakausap, magliwaliw ka naman, lumabas ka naman, ano ka naman. So, magandang challenge yun para sa mga negosyante natin, yung learn. Kasi learning, lalo kung hindi ka kagaya ko na hindi ako talaga sa school na mahilig, ano siya sa akin, extra burden, extra work Pero kung makita mo yung purpose, makita mo yung value nito, and I think yan ang makikita ng mga tao sa Hustler University. Okay, last question about e-learning. Paano ito sa mga hindi naman tech savvy? Yung mga, kumbaga, Gen X, baby boomers na hindi na masyadong magaling sa technology. Anong suggestion mo? Isa din yan sa challenge na gusto ko talaga malagpasan kasi ako hindi rin naman ako ganun hindi rin ako techie. So yung Hustler University dinevelop namin ng team ko na 2 pindot, 3 pindot lang. User friendly siya. Very yun. So kaya ito ng kahit sa payment namin wala na masyadong pipil-upan Actually 2 lang ata. 2 lang yun. So wala na masyadong mga diretso na. Di ba meron pa yun convert to this, PDF to do, wala na ganoon. Isa yun. So yun ang isang challenge. Maraming gusto mag-aral kaya lang hindi ganoon kadali ang user interface. Kaya tinawag ko ito na the Netflix of e-learning. Kasi parang Netflix talaga. Kung gusto mo manood ng movie, 2 pindot lang, nandun ka na kagad. Nandun na yung pagpipilian. So may search button na. Very spoon feeding na siya. Parang isinusubo na sa'yo. So, don't forget to visit hustleruniversity.com.ph at marami ka matututunan based kay boss doon, no? From marketing, branding, selling, pati yung personal development mo nandun. So, I guess, yung 3,000 a month, no? 3,000 a month
month lang. Grabe, no? Magkano Cancel anytime. Cancel Pag wala anytime. ka nakuhang Magkano courses outside ng ganito? Hiwa-hiwalay mo pang babayaran yan, no? Ito Kasi ako, online. naniningil ako sa consultation ng 4,999 eh. 30 minutes lang na ito makukuha na nila lahat. O, lahat nandun. Everything around. At ang purpose nun, na ma-execute mo kaagad, So, maging medyo malinaw no-brainer sa'yo. to. Kung ikaw talaga ay Nasa learning may mode ka na, may nasa business learning ka, mode ka, gusto mo dumami yung income mo. Oo, yun. So, again, yun. Ito, magfa-fast talk lang tayo about business, boss, doon, no? Okay. Kung tatanungin kita, profit or purpose? Purpose, kasi susunod yung profit eh. Okay. Hustle all night o work-life balance? Work-life balance. Sa business, hire fast, fire fast. Dapat hire fast, pero kailangan mo mag-fire fast eh, para maka-move forward ka Okay. agad eh. So, fire fast. Sa business mo, ano mas importante? Position at title sa trabaho o relasyon at pakikisama sa mga katrabaho? Relationship talaga. Business is nothing but relationship. Kahit sa sales, relationship talaga. At ang pinaka-importante ngayon na skill, how to build relationship. Pag yan na-master mo, everything will follow. Ayos. Ano ang dapat mong unahin? Mortgage o marriage? Siyempre, mortgage muna. Maganda kasi yun, Miko, na meron ka ng bahay, papakita mo na lang, sasabihin mo na lang, ikaw na lang yung kulang doon sa papakatalan mo. Magandang pick-up line. Pang pick-up line, yeah. Diploma o diskarte? Para kasi yumamang ka, kailangan baguhin mo na yung equation mo. Yung or, palitan mo na ng end. End. Okay. So, yung question na to, para tong kanang kamay, alin ba gusto mong putulin ko? Yung kanang kamay Parang pagkain o tubig eh. Parang work hard or work smart. Okay. Kailangan para umasenso ka sa buhay, end na ang gamitin mo. Okay, so diploma and diskarte. Diploma at diskarte. Para kay Don Zamora, end. Dapat. Parang chopstick yan. Mahirap kumain kapag isa lang. Yung isang chopstick lang. Tama. Best time to hustle? All day, every day. Best way to handle rejection and objection? Kapag nasabi mo ng price mo, shut up ka na. Ano kung papipiliin ka? A bad product with great marketing o great product with bad marketing? Pag bad product kasi tapos minarket mo, budol yun eh. Okay. Niloloko mo yung tao nun eh, binubudol mo eh. Parang binubuhay mo lang ng marketing. Para sa akin kasi, mas okay yung good product na siya na mismong magbebenta para sa'yo. Okay. Para kahit hindi ka na, parang ako, yung Baby Ama, hindi ko na halos siya minamarket eh. Because yung Baby Ama ko na design, siya na mismo nagmamarket sa sarili niya dahil sa ganda ng product na yun. Kasi mas madaling mag-adjust ng marketing kaysa ng produkto. Tama. Si Don Zamora, what makes you happy? Serving people talaga, hugasan yung paa ng tao So na walang hinihingi value kapalit giving talaga. Galing. Talaga eh. Don Zamora, best description for you. Are you a boss, leader, coach, or a mentor? Leader and mentor. Okay. Kasi para kasi maging leader ka, hindi ka dapat yung nagdidikta eh. Kailangan maging mentor ka eh. You are leading through mentoring. Okay. Complete the sentence. I am Don Zamora and I am here to serve talaga. Hugasan yung paa ng mga maraming tao. So, ang galing. So, value giving talaga ang priority mo for your business. So again, bago tayo matapos, Boss Don, pwede mo sila invite on anything that you want to offer sa ating mga viewers? Ang traditional school kasi, which is okay siya, tinuruan tayo magbasa, magbilang, magsulat, which is napakalaking tulong sa atin nun. Pero pagkatapos natin graduate sa school, wala nang school na magtuturo sa atin paano maging mabuting tao. Okay. Kung may negosyo ka, how to increase sales, how to increase income. Kung isa kang nasa closing ka, nasa sales ka, walang school na magtuturo sa'yo ng how to close more deals. Okay. Kaya nandito yung Hustler University na very minimal risk. Walang mawawala sa 3,000, hindi mo ikakahirap kung wala ka nakitang value, cancel anytime. Pero pag may nakita kang value, mag-refer ka ng first 12. The next month, ikaw pa ngayon ang bibigyan ng Hustler University ng 4,000 pesos, tapos libre ka pa. Oo. Okay. Ngayon, ang subscription mo ngayon, hindi na gastos. Ikaw pa ngayon ang ikaw pa ngayon ang bibigyan. Okay. At makukuha mo yun yung limited edition na hoodie ng Hustler University. Wow, may freebie pa. Oo, ganun na makukuha. Pag naka first 12 sila na refer lang, hindi naman recruit eh. Refer lang, parang pag may nakainan ka ng masarap na restaurant, hindi mo kwento kailangan. mo lang. Hindi nyo kailangan magkita, ikwento mo lang. So guys, don't forget to visit hustleruniversity.com.ph kung gusto niyo ng maraming learning na magpapalago at magpapatagumpay sa inyong mga negosyo, sa inyong mga business. O kung ikaw ay aspiring entrepreneur o negosyante pa lang, mas maganda may bala ka na kagad na learnings bago ka sumabak dyan sa mga negosyo na yan para ma-shortcut mo kagad yung success
success mo to your business success. So again, this is Miko D, your millennial entrepreneur, at natapos na naman tayo sa isang episode ng Negosyante Unfiltered. Sana marami kayo napulot ng mga value. Again, in this show, we talk about real talk, real success, and real stories. Again, this is Miko D, signing out. See you soon!